Mainit ang dugo ni Kaufman kay Attorney Joel Butuyan doon sa Pilipinong lawyer. Ang init ng dugo niya. O di ba pinapa-disqualify niya yon si Attorney Joel Butuyan? Yung nagsalita kahapon, yung para sa mga victims. Yung nagsalita para sa mga biktima. Attorney Joel Butuyan. Gusto niyang ipa-disqualify yun. Pagsimula ni Kaufman, binira kaagad si Butuyan. Ano ang bira niya kay Butuyan? Ang bira niya kay Butuyan, sabi niya, si Joel Butuyan daw, si Attorney Butuyan daw, wala namang present na mga ebidensya. Panay lang daw parang rhetorics. Sinabi niya na ang daw, ang ICC Court of Law, hindi pwede yung demagoguery, hindi pwede yung rhetorics. Kailangan daw ebidensya kasi Court of Law. Si Butuyan daw wala eh. Panay rhetorics lang. Yun kasi yung nakatask kay Butuyan. Ang may obligasyon mag-present ng mga ebidensya, punto por punto, yung senior trial lawyer ng prosecution, yung nag-present, si Julian Nichols. Yun ang task niya. Ang task ni Julian Nichols, i-present yung punto por punto, detalyadong ebidensya doon sa Davao Death Squads, yung mga patayan sa Davao. Yun ang kanya. Present niya yung kahapon, noong 2016 to 2019. Yung presidente na si Duterte, PNP chief na si Bato, yan, nasa Malacanang sila Bongo. Hindi naman kay Joel Buto yan. Naghatian sila ng trabaho. Naghatiin sila ng presentation. Bakit naman? Kasi sinasabi ni Kaufman, si Joel Buto yan daw, wala naman present na mga ebidensya, mga panay lang daw rhetorics, demagoguery. Yun talaga yung naka-assign ka sa kanya eh. Yung deputy prosecutor, mamin niya nga, yung naunang nagsalita, yung unang nagsalita na deputy prosecutor, hindi rin siya nag-present ng mga evidence. Opening statement pa lang sa kanya eh. Opening statement. Ang talagang nakatask magbigay ng mga punto por punto detalyadong ebidensya, yung senior trial lawyer na si Julian Nichols. Sa panahon niya na mayor si Duterte. Yun namang mga ebidensya, testigo, detalyado, punto por punto sa panahon na presidente na siya. Kaya, binibira ni Kaufman si Butuyan. Panay lang daw demagoguery, rhetorics. Wala naman daw mga ebidensya. Ganun talaga kasi ang task ni Butuyan doon. I-express yung nararamdaman ng mga biktima. Kaya yung victim's lawyer ang may obligasyon mag-present ng merits, yung mga ebidensya, ibang lawyer. Ngayon, nung nagsabi si Kaufman, wala naman daw mga ebidensya, wala naman daw mga testigo, panay lang daw rhetorics, inisa-isa ngayon ni Attorney Julian, yung senior trial lawyer, si Julian Nichols. Nakita nyo yon? Yung kay Julian Nichols, pati yung mga pictures ni Bato, ni Bongo, nung nasa Davao pa sila, may buhok pa si Bato. Diba? Pinakita yun. Lahat ng mga salita ni Duterte noon, pinakita. Detalyado talaga. Ngayon, paano na ngayon yung sinabi ni Kaufman na ang prosecution daw ay wala namang ebidensya? Tinambakan nga ng ebidensya. Tinambakan ng ebidensya. Kung lumalabas siya ang walang ebidensya. Kaya yung sinasabi ni Kaufman kay Butuyan, na si Butuyan daw, si Attorney Joel Butuyan, ay panay lang daw rhetorics, demagoguery, wala naman daw ebidensya. Yun, tinambakan siya ng mga ebidensya at testigo. Yung mga lahat ng sinabi ni Duterte, yun, pinakita kagabi ni senior trial lawyer Julian Nichols. Ang galing. Diba? Ang galing. Pero ang malinaw dito mga kabunyog, mga kabayan, ang napakalinaw dito, si Kaufman talaga walang alam niyang ang hirap ng depensa niya. Kaya ang talagang ginagawa na lang ni Kaufman, politika. Sabi niya lahat ng ito politically motivated. Yung pag-file daw ng kaso, politically motivated yan. Pinagkaisahan daw si Duterte.
Ang nagkaisa ka daw kay Duterte, yung mga elite, mayayaman sa Pilipinas. Hindi daw kasi gusto si Duterte, kasi Duterte daw mabango sa masa. Galit daw kay Duterte yung mayayaman. Galit daw kay Duterte yung mga educated. Kasi ang tingin daw kay Duterte ay bastos. Ha? Kumbaga, unique daw kasing phenomenon si Duterte. Kaya politika daw ang pagsampa sa kanya ng kaso. O, yun yung sinasabi. Pati daw si Karim Khan, nung nag-imbestiga, hindi naman daw inimbestigahan lahat. Selective lang. Talagang gusto lang idiin si Duterte. O, ganun din. Politika na naman. Mm. Pati daw yung yung mga speeches ni Duterte, hindi naman daw talaga yun literal. Hyperbole daw yun. Kumbaga, lang, exaggeration. Ganun lang talaga si Duterte. So ano na naman, misunderstood si Duterte. Parang katulad din kay Marcoleta at saka kay Padilla. Taken out of context na naman. Ganun na naman pala yan. ha? Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nagiging depensa ngayon ni Kaufman. Tema, mahina yung depensa na yan. Kasi, ano ang purpose ng confirmation of charges hearing? Ano ang purpose? Purpose ng confirmation of charges hearing, malaman kung mayroon bang sapat na ebidensya para magpatuloy ng trial. Kasi doon kasi mga kabunyog, mga kababayan, hindi pa naman talaga dito pinipresent ng todo yung mga ebidensya. Parang pasilip pa lang. Parang overview. Kasi magkakaroon ng trial. Doon sa trial, ipipresent doon yung mga testigo talaga. Tapos ipapakita na ng buo yung mga object evidence, lahat yan, documentary evidence. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi pa yon. Yung mga present kagabi, ano pa lang yon, parang in general, ito yon, ito yung mga ebidensya. Pero hindi pa yan. Isasalang pa yung mga doon, yung mga testigo, sila Garma, sila Matubato, Las Cañas, ipe-present pa yan. Kaya lang, ang gustong malaman ng judges ng pre-trial chamber, mayroon bang sapat na ebidensya para mag-proceed ang trial? Kasi baka naman walang sapat na ebidensya, wag na, maaabala lang tayo. Yun lang naman ang gustong ma-determine dyan. Kaya ngayon, may napanood ako si dating judge, may Filipino kasi na naging judge na sa ICC. Yung dating din ng UP, si Raul Pangalangan. In-interview siya. Anong sabi niya? Ay, kung ako lang, dahil judge ako dati ng ICC, kung doon lang sa tanong na may sapat mang ebidensya para ituloy ang trial, yes! Sapat-sapat na yung ebidensya na yun.